kwento at babala. Sa bansa nating ito, maraming mabubuting tao at puso, laging nakahandang tumulong sa sinumang nangangailangan lalo na sa panahon ng mga sakuna. Taglay sa isang Pilipino ang ugaling maawain, kahit mahirap ang buhay nagsisikap pa rin na makatulong sa kapwa, ngunit, sadyang may nakakaiba sa kanila. Ayon sa ating pagsasaliksik, ito ang totoong nangyayari, ang pinakamalaking hadlang sa pag-iibigan sa kapwa, ay ang pagkakasangkot ng isang tao sa ibang paniniwala, na ayon kay Kristo, maaring magkaaway na kahit ang malapit na kaibigan, o kapamilya, dahil sa kanyang pangalan. Makikita natin ang ugali na ito, sa panahon ng may mangyari na hindi maganda, lalo na sa simbahang Katoliko, na ang mga Protestante ay laging nakaabang upang alipustahin ang mga aral nito, panay na naghahanap ng butas para sabihin na mali ang aral ng Iglesia Katolika. Susuriin natin sa video na ito, kung anong uri ng ugali na mayroon ng isang tao na yamakap sa ibang sekta, na nag-iwan sa kanyang dating pananampalataya na Katoliko. Habang nagdurusa, at nakaawa-awang dinaanan ng lindol ang Cebu noong 30 ng Setyembre. Maraming mga Cebuano nawawala at nasusugatan, nasisiraan ng mga bahay at mga mahalagang bagay sa kanilang buhay. Marami mga gusali ang gumuho, at mga ari-ari ang napinsala, nakakaawa at nakakalungkot, para sa mga kapatid nating mga Cebuano. Subalit, hindi sukat akalain na ang lahat ng mga pangyayari na ito, ay ikinagagalak pala ng mga Protestante. Ito ay tungkol sa gumuhong simbahan sa lugar ng Daan Bantayan. Ang Santa Rosa de Lima, na isang Katolikong simbahan, na idineklara bilang kauna-unahang Archdiocesan Shrine, na alay kay Santa Rosa de Lima, sa Pilipinas. Makikita natin sa video, ang pagkaputol at pagbagsak, mula sa bahaging itaas, ng gusaling simbahan. Dahil sa pangyayari na ito, umaani ng maraming pagbabatikos mula sa mga kapatid nating mga Protestante, na mababasa sa pamamagitan ng kanilang mga pangungutya sa comment, sa isang video na pinalabas. Narito ang mga comments ng mga Protestante, na masayang pinapanood ang pagkaguho ng simbahan. Unang komentaryo na nakikita ko ay nagsasabi na, sinisira na ang mga Diyos-Diyosan, na umano'y parang sinadya ng Diyos, ang lindol na tumama sa simbahang ito, upang mapuputol ang isang bahagi ng simbahan, dahil doon umano nakalagay ang Diyos-Diyosan ng Katoliko. Ngunit ayon sa harapan sa naturang simbahan, ay makikita natin na wala namang larawan o rebulto ng isang santo, doon sa bahagi na bumagsak at nasirang bahagi. Kundi ang nangdoon ay isang malaking krus lamang. Ngunit agad-agad ito itinuro, at hinuhusgahan ng mga Protestante, na umano'y may nakatayo na Diyos-Diyosan ng Katoliko. At narito pa ang isang komentaryo, na malinaw na pinagmunura ang Iglesia Katolika. Nagsasalita na parang siya na ang Diyos na huhusga, na ngayon nalalaman na raw, na ang sinasamba ng mga Katoliko, ay ang Yawa. Katunayan na umano ito, na ang Katoliko ay tumatawag sa pangalan ng demonyo. At may pahabol pang panawagan, na kayong mga Katoliko, ay gumising na kayo, dahil hindi kayo maliligtas, ng mga rebulto na mga Diyos-Diyosan nyo. Yan po ang masaklap, kung kailan dapat magpaparamdam ng pakikiramay para sa mga biktima, bakit nagsusulat pa sila ng nakakasakit na mga komento. Mga komentaryo na mula sa mga taong kunwari ay mga perpekto, at walang kamalian. At sa akala nila, na dahil sa nangyayaring paguho ng isang simbahan, ay umano'y ang mga Katoliko, ay mga masasama, at makasalanan na. Susuriin natin ang Biblia, kung ang ganitong uri ng mga tao, ay totoong perpekto na, at nagkakaroon na ng karapatan upang humusga. Sa panahon ng Lumang Tipan, may isang tore na naputol at bumagsak din, at marami ang namatay sa paguho nito. At ang pangyayari na ito, ay pinapaalaala ni Kristo, laban sa mga taong nagsasabi, na ang mga naturang biktima ay mga makasalanan umano, kaya sinisira ng Diyos ang kanilang ginawa. Sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 13 versikulo 4-5.
Ito ang sinabi ni Jesus sa mga may masasamang komentaryo. At ang 18 namatay, nang mabagsakan ng tore sa Siloe. Sa akala ba ninyo, ay higit silang makasalanan, kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Sa pahayag na ito ng Panginoon, ay malinaw na dapat turuan ng wastong aral ang mga taong mapaghusga. Akala kasi ng mga protestante na ito, ay wala silang kasalanan. Kaya ganon na lang ang kanilang paghuhusga sa Katoliko, lalo na sa panahon na may ganitong pangyayari. Nanghuhusga na walang batayan, at gumagamit ng mga salitang pagyayabang, na parang sila ay malinis. Ang mga sinasabi ni Kristo na ito, ay nagpapaalala sa atin, na iwasan ang pagiging mapanghusga sa iba. Dahil tayo rin ay hahatulan sa parehong pamantayan. Mahalaga na magpakita ng pag-unawa sa sitwasyon. Dapat sana, bago sila magbigay ng kanilang mga komentaryo, ay iniisip mula nila ang kanilang sinasabi. Kung totoo ang kanilang interpretasyon, na kung ang pagguho ng isang bahagi ng simbahan, ay nangangahulugang na ito ay ginawa ng Diyos, dahil ang gusali na ito ay pag-aari ng mga makasalanan. Ano naman ang masasabi nila tungkol sa gumuhong gusali ng MacDo? Ito rin ba ay dahil makasalanan ang may-ari? Ayon sa pagsaliksik, may dalawang dahilan lamang, kung bakit babagsak ang isang gusali, sa oras na ito ay dinaanan ng isang malakas na lindol. Maaring ito ay kulang sa foundation at may malambot na mga materials, o sa ibang dahilan, na ang ito ay dahil sa napakatagal ng istruktura. Bakit po ba na maging posibleng gumuho ang isang gusali? Katulad ng simbahan ng Santa Rosa de Lima, ay ginawa mula pa noong taong 1886, at ang dahilan na hindi ito iniiba, o walang renovation. Dahil ang disenyong ito ng simbahan, ay magpapatunay, na ang Iglesia Katolika Romana, ay naririyan na noong hindi pa ipinanganak, ang mga nagsisitatag ng kani-kanilang mga sekta, dito sa Pilipinas. At ang nakikita nating bumagsak mula sa naputol na bahagi ng simbahan na ito ay walang rebulto na nakatayo kundi isang krus sa itaas. Malinaw, na walang ibang iniisip itong mga protestante na ito, kundi ang mga rebulto na Katoliko, na umano'y mga Diyos-Diyosan. Agad-agad nilang binigyan ng maling kahulugan, ang pagguho ng simbahan ng Santa Rosa. At agad din nilang ginamitan ng bersikulo, mula sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 4 na umano'y hindi nag-utos ang Diyos, na gumawa ng mga rebulto, o mga Diyos-Diyosan. Subalit, malinaw na sila ay namimili lamang ng mga talata mula sa Biblia, upang sabihin na mali ang Katoliko. Hindi nila pinansin, ang talata tungkol kay Haring Solomon, na ayon sa Biblia ang hari na ito, ay nagpapagawa ng maraming rebulto. At iba't ibang larawan sa mukha ng mga tao, upang gawing palamuti sa templo ng Diyos. Ngayon ang tanong, si Solomon po ba ay inutusan ng Diyos na gumawa ng mga rebulto? Wala tayong mababasa, na ang Diyos ay nag-utos sa kanya upang gumawa ng mga rebulto, upang gamiting pangpalamuti sa loob ng kanyang templo. Kundi kusa niya itong pinagagawa, at hindi siya nagkakasala, dahil ang mga ito ay hindi naman niya ginawa, upang sambahin bilang isang Diyos, tulad sa ginawa ng simbahang Katoliko. Kaya walang mali sa ginawa ng Iglesia Katolika. Dahil kung ang isang simbahan na masunurin sa Diyos, ay hindi kailangan pang utusan pa, upang gumawa ng mga bagay na ikinagagalak ng Panginoon. Ang mga protestante na ito, kung kailan naging makadiyos umano, ay nagiging bastos, at walang respeto para sa kapwa. At madalas na nanghuhusga na gamit lamang ang sariling interpretasyon. Ang uri ng mga taong ito, ay hindi dapat pagkatiwalaan sa panahon ng mga sakuna. At sabi ng Panginoong Hesus, na ang panghuhusga at pagbabatikos, ay nagpapahiwatig lamang ng pagmamalinis, at ang lahat na yan ay babalik sa inyo. Sana hindi po matulad sa inyo, ang marami pang mga kabataan sa bansang ito. Dahil kapag ang simbahan nyo ang lumago, tiyak na dadami po ang makasariling tao sa lipunan. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood.